Let us all stand as we begin our Eucharistic celebration. Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Ang bayan mong pinili, hinirang mong itatag, isang liping buhay sa pagpapahayag ng iyong salita. Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong akit, kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na
Kristo, ang katasasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Let us bow our head and let us pray. Almighty and merciful God, by whose gift your faithful offer you right and praiseworthy service, grant, we pray, that we may hasten without stumbling to receive the things you have promised. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. On the first reading, the Lord warns the religious leaders of Israel of his anger, because they teach in the name of the Lord, yet they do not keep his ways. A reading from the book of the prophet Malachi. A great king am I, says the Lord of hosts, and my name will be feared among the nations. And now, O priests, this commandment is for you. If you do not listen, if you do not lay it to heart, to give glory to my name, says the Lord of hosts, I will send a curse upon you, and of your blessing I will make a curse. You have turned aside from the way and have caused many to falter by your instruction. You have made void the covenant of Levi, says the Lord of hosts. I therefore have made you contemptible and base before all the people. Since you do not keep my ways, but show partiality in your decisions, have we not all the one Father? Has not the one God created us? Why then do we break faith in one another, violating the covenant of our fathers? The word of the Lord. Thanks be to God. In you, Lord, I have found my peace. In you, Lord, I have found my peace. O Lord, my heart is not proud, nor are my eyes haughty. I busy not myself with great things, nor with things too sublime for me. In you, Lord, I have found my peace. Nay, rather, I have stilled and quieted my soul like a weaned child. Like a weaned child on its mother's lap, so is my soul within me. In you, Lord, I have found my peace. O Israel, hope in the Lord, both now and forever. In you, Lord, I have found my peace. On the second reading, in the Apostle Paul, we find the model of a true Christian teacher, like a loving parent to his converts. He teaches them the gospel and works, that he may not burden them with his needs. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, we were gentle among you as a nursing mother cares for her children. With such affection for you, we were determined to share with you not only the gospel of God, but our very selves as well. So, dearly beloved, had you become to us, you recall, brothers and sisters, our toil and drudgery, working night and day in order not to burden any of you. We proclaim to you the gospel of God. And for this reason, we too give thanks to God unceasingly, that in receiving the word of God from hearing us, you received not a human word, but as it truly is, the word of God, which is now at work in you who believes. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand.
Alleluia, 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 alleluia. You have but one Father in heaven, and one Master, the Christ. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens, hard to carry, and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called master. You have but one master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kamusta na po kayo? Sa mga kumandidato, nanalo po ba kayo? Sa mga bumoto, nanalo po ba 1,000? Yung kandidato ninyo. Naku, tamang-tama ang mga pagbasa ngayong linggo para sa mga naluklok sa kapangyarihan, para sa mga may kapangyarihan, at para na rin sa atin na kanilang maimpluwensyahan o nasasakupan. By the way, pag sinabi po nating makapangyarihan sa ating pagninilay ngayon, hindi lamang po ito silang may katungkulan sa ating lipunan, may kapangyarihan din yung may tanging propesyon tulad ng doktor, nurse, abogado, pare, engineer. May kapangyarihan din yung may natatanging katayuan. Halimbawa sa pamilya bilang magulang o bilang kapatid na panganay, kapatid na mas nakakaangat sa buhay, kaibigan, o kahit kapwa-ordinaryong tao lang. Basta may kapangyarihan na maka-impluwensya, makapagpasunod sa sinuman. Yun ang ating pag-uusapan. At ang unang paalala sa mga may ganyang kapangyarihan ay maging mapanagutan. Be responsible, for we are in a position to influence people. Halimbawa, ako bilang pare, tapos nasa social media pa tayo. Marami sa ating nagfa-follow. Natatandaan po ninyo, 2 Sundays ago, sa sermon ko, ay naikwento ko yung 2 kandidatong nagwa one-on-one sa pagkakapitan dyan sa Marilao. Sino yun? Pinasikat na natin yung 2 ito. Yung incumbent na si Melvin Guillermo at yung humamon na si Ed Tolentino. Di ba sabi ko, meron akong tinanong na botante, sino iboboto niya sa 2? Melvin Guillermo o Ed Tolentino? Ang sabi niya, Father, Melvin Tolentino. Pinagsama niya yung pangalan ng incumbent at nung apelido ng challenger. Kaya Melvin Tolentino, natatandaan niyo? Alam ba ninyo, nung nakaraang eleksyon, may mga bumoto kay Melvin Tolentino. Totoo! Hindi lang isa, di lang 2.
marami din sila. Kita nyo na, yung nagagawa ng kapangyarihan, ng impluensya, ipapalo ka kahit mali na. Kaya be careful, ha? Natandaan ko naman noon, merong isang teacher ng elementary, nagpa-activity daw siya. Parang activity, bahay-bahayan sa kanyang mga pupils. Okay naman, all the while, nang biglang may isang grupo ang ingay. Sa wari niya, may nag-aaway. Kasi nakita, ay, ba't nagduduro-duruan na ganon? Nang lumapit siya, tinanong ko ano nangyayari. Ba't nag-aaway sila? Sabi doon ng mga bata, lalong-lalo na yung isa, di naman po kami nag-aaway, teacher. Ginagaya lang po namin si mami at si daddy. Who, by the way, ay nag-aaway talaga sa kanilang bahay. So you see, sabi nga natin, yung old saying, kahit mali na ginagawa ng nakatatanda, nagiging tama sa paningin ng mga bata. O sige, examine ourselves. Sigurado ko, may mapipinpoint kayo sa sarili nyo na magandang qualities ninyo na nakuha nyo bilang impluensya ng mga taong kapamilya ninyo o laging kasama ninyo. Halimbawa, yung pagiging madasalin ko. Hindi pa man ako nagpapare, madasalin na ako. Impluensya yan ng aking lola. Nasa langit na, sumalangit na. Siguradong natutuwa siya ngayon habang sinasabi ko. On the other hand, sigurado ko, may mga pangit din tayong qualities na na-impluensyahan tayo ng mga taong lagi nating kasama. Halimbawa ako, yung pagiging sumpungin ko. Hindi ko nasasabihin kung sino may impluensya sa akin. Baka nanunood ang nanay ko. Kaya, be responsible. Kasi whether we like it or not, makaka-impluensya tayo eh. Makaka-impluensya tayo eh. Lalo na pag lagi tayong magkakasama. Naku, at people look up to you, you don't have any choice. May choice pala. May choice tayo kung paanong impluensya. Pangit ba o maganda? Masama ba o mabuting impluensya? Piliin natin yung maganda at mabuting impluensya. Sapagkat kung hindi, nakaw, mananagot tayo, maniwala ka. Dahil meron tayong kapangyarihan, anumang kapangyarihan yan, na maka-impluensya, gamitin natin sa kabutihan, hindi yung sa kasamaan. Nung All Souls Day, ang sermon ko ay tungkol sa magpakabuting tao tayo para sa tulong ng Diyos. Maging masaya tayo balang araw sa langit, asama ni Kristo. May nagtanong sa akin, may nag-text. Sabi niya ganito, Father, sa tingin mo, magiging masaya nga kaya tayo kahit nasa langit na tayo? Kung makita naman natin ng isang taong mahalaga sa buhay natin ay nasa impyerno? Magandang tanong. Pag ganyan ang tanong, doon ka sa sigurado. Sabi nga sa ating ikalawang pagbasa, sa sinasabi ng Diyos, hindi ng tao. Ano ba sinasabi ng Diyos? Revelation 21:4. Ang sabi doon, sa langit, He will wipe away every tear from their eyes, for there will be no more death, no more mourning, no more sadness, no more crying, no more pain. For the old order has passed away. In other words, kapatid, sa langit, hindi ka na malulungkot. Kahit konting lungkot, wala na. Yes! Kahit makita mo pa sa impyerno, yung anak mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, hindi ko nasasabing, kahit mapunta pa sa impyerno, yung asawa mo o yung biyanan mo, kasi baka gusto mo. Joke. But seriously, kapag tayo nasa langit na, hindi na tayo malulungkot kahit nasa impyerno pa sila. Kasi in the first place, una, wala na talagang kalungkutan sa langit. Kasi nandun ang kasukdulan ng kaligaya. At isa pa, hindi ka naman din talaga mapupunta ng langit kung wala ka naman din ginawang paraan in the first place upang sila rin na napunta nga lang sa impyerno ay mapunta ng langit. Siguradong nang nabubuhay ka, maganda kang impluensya sa kanila. Siguradong nang nabubuhay ka, kinumbinsi mo rin silang magbago na. Siguradong kung nang nagbubuhay ka, hinikayat mo silang magpakabuti. Ngayon, kung sa kabila ng paghihikayat mong sila yung maging mabuti, napunta pa rin sila ng impyerno, hindi mo sisisihin ang iyong sarili. It's not on you, it's on them already. Ang masakit ay yung mapunta sila ng impyerno dahil sa atin. Yun ang mas matindi. Ako, sa pagkiwari ko,
sa langit, kapag napunta ka ng langit, kung ano yung kaligayahang mararamdaman mo, yun na yun. Wala nang mas ikaliligaya pa. Standard na yun, sustained na yun. Okay? Wala nang masaya ko ngayon, masasaya ko mamaya. Hindi. Kasi sa langit, hindi mawawaglit ang Diyos sa paningin mo. Naintindihan po ba ninyo? Kaya wala nang masaya ka ngayon sa langit, sa susunod na mga sandali, mas magiging masaya ka, mas magiging... Hindi. Nandun na yung kasukdulan. Yun na yun. Yun ang naisip ko sa langit. Pero ang naisip ko sa impyerno ganito. Sa impyerno, hindi yung mahirapan ka ngayon, mamaya hindi na ganong mahirap. Kapatid, tuloy-tuloy yung hirap at papahirap ng papahirap. Para kang nasa thermos, ginagat. Mas umiinit, mas umihirap. At ang isa sa mas magpapahirap ay kapag may napunta ng impyerno dahil sa'yo. Lalong-lalo na kung yung napunta ay hindi iba sa'yo. Di ba gagawin mo ang lahat para hindi mahirapan ang mahal mo? Napunta ng impyerno dahil sa'yo. Naghirap dahil sa'yo. Natatandaan niyo yung ebanghelyo nung mayaman na napunta ng impyerno? Na nagmamakaawa, Amang Abraham, ipakiusap mo namang bumalik ako sa lupa para masabihan ko yung mga kapatid ko para hindi sila humantong sa dako ng paghihirap na ito. Natatandaan niyo yon? Parang hindi. Nasa gospel yon. So bakit ganun siya? Kasi naghihirap siya at alam niya, mapupunta rin ang kanyang mga kapatid sa impyerno dahil sa kanya. Dahil ibig sabihin nun, nung nabubuhay siya, hindi na niya sila nasabihan, napaalalahanan, naging pangit na impluensya pa siya sa kanila. Ano ang sabi ng Panginoon sa Mateo 18:6? Mabuti pa sa iyo na sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Alam po ninyo, ang mga Hudyo, takot sa dagat. Huwag na natin pag-usapan yan. Basta takot sila sa dagat. Okay? Itatapon ka sa dagat. Lalagyan ka pa ng igilingang bato. Lalong, ganun yun. Ang ibig sabihin nun, sa atin ngayon, umisip ka, Father Fidel, umisip ka, Mirna, umisip ka, Cynthia, umisip ka ng paraan ng kamatayan na ayaw mo. Sige nga kayo, umisip kayo. Siguro may magsasabi, Father, ayaw kong malason. Okay, valid. Father, ayaw kong mabaril. Valid. Father, ayaw kong magkasakit ng malubha. Valid. Ako, ayaw kong masagasaan ako ng pison. Nakapa! Diba? Ang sinasabi ng Panginoon in our situation ngayon, kung ano yung naiisip mo, na paraan ng kamatayan na ayaw mo, mangyari nawa sa iyo yan. Huwag lang mangyari na maging sanhi ka ng pagkakasala o may mapuntang mahal mo sa impyerno. Hindi mo kakayanin ito. Mateo 18:6. Ano yung sa 7? Sa 7, idadagdag pa ni Kristo. Sapagkat anong sanhi ng kasalanan ay hindi mawawala. Ibig sabihin, nandiyan ang mga temptation, hindi mawawala yan. Pero sa aba mo, kung sa iyo manggaling ang dahilan ng ipagkakasala ng kapwa mo, lalo na ng taong mahalaga sa iyo. Mahirap yun. Kaya, let us always be responsible. Hindi tayo mapupunta ng langit ng mag-isa. Meron tayong isasama. Hindi rin tayo mapupunta ng impyerno nag-iisa. Meron din tayong isasama. Yun ay mga taong na-impluensya natin either sa mabuti o sa masama. Mamili ka. Wala nang mas ikaliligaya pa kung mapunta ka rin ng langit kasama ang iba na sa iyo mga halaga. Pero wala nang mas hihirap pa na mapunta ka ng impyerno, kasama mo pa yung mga taong mahalaga sa iyo na napunta rin dahil sa iyo. Ngayon, ito naman ang mensahe, briefly na lang. Sa atin naman, kasi kahit tayo may kapangyarihan, meron ding may kapangyarihan sa atin. Kahit tayo nakaka-impluensya sa iba, meron ding nakaka-impluensya sa atin. Ito naman ang mensahe sa atin, ha? Bilang sa part ng nasasakupan ng may kapangyarihan o na-impluensya ng may kapangyarihan. May sarili na tayong isip. Hindi porke masama yung may impluensya kaya sa atin, magiging masama na rin tayo. Sana mapanood ninyo yung interview kay Musab Hassan Youssef. Ayan, sure niya. Sino siya? Siya ay anak ng isa sa mga founders ng Hamas. Nag-convert sa Christianity. Alam niyo sabi niya, hindi ko na matake yung ginagawa nila. Kaya tumiwalag na ako, umalis na ako.
Kahit na alam niyang, kahit alam kong pwedeng maging mitya ng buhay ko. Ganun sana. Mapunta man tayo ng impyerno, wala tayong pwedeng sisihing tao. Sapagkat may sariling isipan at kalayaan tayo. Anong sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo patungkol sa mga Eskriba at Pariseo? Huwag niyo silang gagayahin. Sapagkat hindi naman nawawala ang kapangyarihan ng katotohanan kahit na hindi karapat-dapat yung pinanggagalingan. Ang sabi ng nanay mo sa iyo, mag-aral kang mabuti, magtapos ka ng pag-aaral. Dahil ba hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, sasabihin mo sa kanya, ikaw nga hindi ka nakapagtapos, hindi kita susundin. Ano? Kung ba sasabihin sa iyo ng tatay mo, huwag kang maninigarilyo, hindi mo siya susundin dahil siya'y napakadalas manigarilyo? Ano yun? Kahit na hindi karapat-dapat yung nagsasabi, tama yung sinasabi, sundin mo. Tama namang mas maganda, magkatugma yung sinasabi nila at ginagawa. Pero kung hindi nila ginagawa yung mabuti, hindi mo na rin gagawin yung mabuti? Naman, gawin mo pa rin. Sapagkat yun ay mabuti pa rin. Para sila ay maigalang din naman natin. Sapagkat sang-ayon na rin sinasabi ng ating Panginoon sa ating gospel reading, scribes and Pharisees, they are still in authority. Igalang nyo pa rin sila, irespeto nyo pa rin sila. Nanay mo pa rin yan, tatay mo pa rin yan. At kaya nga nila sinasabi yung mabuti na hindi nila nagawa para hindi kanila mag-suffer sa masama na kanilang nagawa. Ito sana ang hilingin ng ating biyaya sa banal na misang ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Tulungan mong huwag mapalayo sa iyo. Tulungan mo kaming makasunod sa kalooban mo. Ipinagdarasal din po namin ang mga taong ipinagdarasal naming magbago. Sana ano man ang aming mga pagkukulang, makinig pa rin sila. Lalo pat ang aming mga sinasabi ay para din naman sa ikabubuti nila. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maging magandang impluwensya sa iba, lalo na sa mga taong sa akin ay mahalaga. Tulungan mo kong maging mabuti, unang-una, para sa aking pamilya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling mabalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ngayon pa man, maihahanda mo na ang kinabukasan ng mga mahal. Sikapin mong magpakabuting tao. Kahit wala ka na sa mundong ito, wala nang masasaya pang naiayos mo ang mga mahal mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maati mo ba na iwan mo sila ng problema? Kakayanin naman nila kahit wala ka. Pero kailangan bang sila'y pahirapan mo pa? Maawa ka. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Let us profess our faith. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty.
From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Please be seated. Offertory. Pag-alay namin sana'y paglugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa anyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong apag ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa anyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Tungayan mo kami sa yaman ay kapos, gawing karapat-dapat bunga ng pagpapagod sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa anyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at talak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo. Pagpabalik. Pray, brothers and sisters, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May these sacrificial offerings, O Lord, become for you a pure oblation, and for us a holy outpouring of your mercy, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just.
It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and the saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our head, and in silence we remember our departed loved ones and friends. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Nazareth, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Payapan. Peace be with you. Lamb of God, You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman.
lahat ay yayag ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwina. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Kanyang ginawa ay mabubuting lahat, tumutulong sa suliranin ng tao. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh, sa ngalan niyang banal lahat ay magpuri. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Lahat ay yayag ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwina. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman, magpakailanman. Let us pray. May the working of your power, O Lord, increase in us, we pray, so that renewed by these heavenly sacraments, we may be prepared by your gift for receiving what they promised through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin
Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa aming tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luha ay pumatak, huwag namang mawala na sisay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyan, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matapad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa Maraming iyo. salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa mga pumupunta dito at nagbibigay ng inyong panalangin at tulong pinansyal para sa mga kulang pa na ating kailangan dito sa simbahan. Maraming salamat po. Special thanks sa mga kapatid natin sa ibang bayan, sa ibang bansa na tumutulong sa atin. Maraming salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you, including our loved ones, our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Thank you rin po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. And all at once they saw a lady crying there. And she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flowed in steady streams of light. They flowed in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Blessed weekend. Salamat po.